Hoy, saan ka pupunta? Sa lolo. Baba! Baba! Hayop ka! Pinatay mo anak ko! O, Rosa Camila, napatawag ka. Patawag na nga ako sa'yo eh. Ma, si Charlie nahulog sa hagdan. Sinuhod ko na dito sa ospital. Yung daming dugo, ma. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natatakot ako si Ernestina. Hello, Rafael. Rafael, baka naman pwede mo pupuntahan dito sa ospital. Yung pinakamalapit lang dun sa paglabas mo ng subdivision nila, Daddy. Kasi may nangyaring masama kay Charlie, nalaglag sa hagdan yung bata. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Baka pwede mo naman ako puntahan, pakidali lang. O sige, pabubukas ko na sa tauhan natin to restaurant. Susunod na ako dyan. Okay, okay. Carlito, madalas na ba kayo magtawagan ni Rosa Camila ngayon? Ha? Hindi, ngayon lang tumawag. Siya yan eh. Ba't di mo sagutin? Baka mamaya tungkol sa anak niya yan. Hello? Carlito, may masamang nangyari kay Charlie. Sinugod ko na dito sa ospital. Hinahanap ka ng bata eh. Ha? ER? Bakit? Serious ba? Nalaglag kasi sa hagdan. Pumutok ata yung noo eh. Kailangan tahiin ang daming ang dugo eh. Teka, bakit na makabayaan ng ganun si Charlie? Pwede ba? Tama na. Natutuliro na nga ako. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Sige, pupunta na ako dyan. Si Charlie na disgrasya. Punta ako sa dyan. Teka lang. Sa dinami-dami ba naman ng mga maids at security doon sa bahay nila, eh, nadisgrasya pa yung bata? Anong klaseng ina ba naman yung si Rosa Camila? Napakapabaya. Eh kung si Lester nga na... Shut up! Ano ba? Alam mo ting nangyayari yung ganito? Lagi na lang gumagawa ka ng dahilan para masisi mo kay Rosa Camila. Please naman, no? Alam ko ba hindi ka na nagsiselos? Concerned lang ako sa anak mo, no? Hindi! Selos yan! Hindi yan concern! Ngayon, tawagan mo si Lola, sabihin mo na disgrasya si Charlie! Asturias have been waiting for this moment. Hindi ko akalain na mapupulot ni Rosa Camila ito. To have a group of Ilocano businessmen back me up. That's right. It's amazing. Gusto ko makatabi ko si Rosa Camila when I make my speech. Oh, ready na ba si Rosa Camila? Senator, she had to rush to the hospital dahil nahulog sa hagdanan si Charlie. Nahulog sa hagdanan? Kailan nangyari ito? Christ, you should have told me this earlier. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko pa nakita, Senator, but Ernestina can explain the whole situation. Asturias, call Ernestina. I will do that, Senator. Rosa Camila, Ma? kumusta na ang apo ko? Ayun nga eh, nasa ER, tinatahi yung ulo. Ma, ang daming dugo. Ay, bakit hindi mo puntahan? Tita, natatakot ako. Ayoko siyang puntahan doon. Hindi ko kayang tignan yung anak ko ng gano'n. Ako'y natatakot Sige, eh. ako na lang ang papasok, ha? Para may kasama yung bata. Halika, Angie, samahan mo ako, okay? Ano si Charlie? Nandun na sa ER, tinatahi yung ulo. Pwede wag mo naman ako sisihin sa nangyari. Sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Nakapapanik lang din ako eh. Okay ka na ba? Kumusta na siya? Ayun, nandun sa ER, tinatahi yung ulo. Huwag ka na mag-alala. Ito na ako. Nakakatakot kanina. Sobrang daming dugo dun sa ulo. Buti pa magpalit ka, nakita mo, puro dugo na yung damit mo. Oo. Meron ako sa kotse. Sige. Ano ba nangyari kay Charlie? Pero Dad, Rosa Camila can tell you herself. Nakita niya, hindi ko tinulak yung bata. Shut up!
Pati ba naman bata gusto mong gantihan? Pag may nangyari kay Charlie, makikita mo! Bakit, Leandro? Anong gagawin mo kung may masamang mangyari kay Charlie? Abe? You stand up to! Sir, nadala na ho namin si Charlie. Okay na ho siya. Kailangan nga lang kong tayo ng noo niya at may x-ray para makasiguro. Nakita mo na? Wala naman palang masamang nangyari sa apo mo. Get out of my sight! You're such a warrior. Senator, pwede po bang isama niyo na yung anak ko sa security ninyo? Kasi tinatakot siya ni Alberto eh. Bakit? Nagkita ba sila ni Alberto? Opo. Isinama siya sa bahay ni Alberto para kausapin. Ha, si Charlie? O sige, sige. I-text mo sa akin, ha? Kung saan hospital yan, okay? Okay, bye. Bakit? Ano nangyari kay Charlie? Si Charlie nahulog sa hagdanan. Dinala nila sa hospital. Oh my God! Kailangan... Kailangan ano? Ano na naman ang gagawin mo? Wala ka na kay Daddy. At hindi mo kailangan sabihin ito kay Mami dahil hindi naman kapamilya ni Mr. Locsin si Charlie para gawin na namang circus ang hospital. Excuse. Nadisgrasya ang apo ni Leandro kay Rosa Camila. Real, magpadala ka ng bulaklak, lots of toys and fruits. Sabi mo galing kay Mr. and Mrs. Tomas Locsin. Kailan natin dadalhin? Why not just send it via messenger? Real, iba na yung may personal touch, no? And besides... Hindi naman natin kaano-ano yung bata eh. Kahit ikaw, Charina. Tsaka baka pagbintangan na naman tayong we're grandstanding again. Maybe Tita Sharina has her own reason kung bakit niya gusto nang may personal touch. Bring those goddamn flowers yourself for all I care. Mister, espiya ka ba ni Daddy? Kaya naman nagpasok sa amin doon, di ba? Okay lang yun. Pagpatuloy mo yun. Pero sana, kung ano ang mga malaman mo doon, sana sabihin mo rin sa akin. Double agent. Ano ba? Para namang comics. Nestor, nangyayari naman yan sa totoong buhay eh. And either way, panalo ka pa din. Amanda. Paano kung nalaman ng parehong partido? Eh di ako naman ang talo. Alam mo noon pa man, alam ko naman na hindi ikaw ang tipo na nagpapatalo. Ang tingin ko nga sa'yo, hindi ikaw ang tipo na magpapatali maski kanina. Sige. Magre-report din ako kay Mr. Locsin. Sa akin ka magre-report. Sa kabila, sa pinakamataas ako nagre-report. Kay Daddy. Bakit ko pa idadaan sa'yo lahat ang mga reports ko? Eh, pwede naman ako dumiretso kay Mr. Locsin. Ganun ba? Paano mo i-explain kay Daddy ang pagkikita ninyo? Anong gagawin mong rason? Alam mo, Amanda, pwede naman kami dumiretso na Lisinda sa bahay ni Mami. Teka lang, mabuti pa siguro huwag niyo na ako isali dyan, tulad ng asawa ko. Nestor, hindi ka man namin isali. Ikaw mismo ang sumisiksik. Rosa Camila. Kamusta na si Charlie? Baka daw magtagal doon ng mga 3 hanggang 4 na araw. Obserbahan pa daw kasi yung bata. Baka daw may internal hemorrhage. Masyado daw kasing sensitive yung ulo ng bata. Rosa Camila, sige na pumunta ka na doon. Kami nang bahala ni Attorney Asturias dito. Kami nang bahala sa lahat ng gagawin. Thank you po. Sa lahat? I hope hindi mo ako sinisisi sa nangyari kay Charlie. Alam mo, kasalanan mo naman eh. Ang kulit mo kasi. Bakit dinadala mo pa yung anak mo? Nagtatrabaho ka. Ano pala yung mga gagawin ng kapatid ko? Anong trabaho niya?
May mga official functions si Senator na kailangang samahan ni Rosa Camila. Tsaka siya ang nag-organize ng mga meetings, pero siguro pwede na namin askasuhin yung Elena. No. Marami na kayong trabaho as is. At saka nandun naman si Tita Alicia eh. Aalagaan naman siguro niya yung apo niya, di ba? Daddy is first and foremost sa ating lahat. His presidential campaign. Yun ang trabaho mo, Rosa Camila. At yun ang gagawin mo. Unless gusto mong palitan na kita. Baka hindi mo na kaya. Ba't pa kailangan mo pang i-text yung anak mo? Maingay, natutulog yung bata eh. Ayan, hindi daw siya pwede makarating dito. May inuutos ang daddy niya. Pambihira naman si Senator. Hindi niya ba alam na nasa ospital ang apo niya? Sigurado kung hindi naman si Leandro nag-uutos dyan. Yung mag-inang Iluminada at Ernestina may pakana dyan. Sus, Mark Joseph. Shhh! Ano na biyo? Evening. Diyan ko lang itong mga fruits sa coloring books para kay Charlie. Salamat. Nabanggit mo ba kay Governor Salgado? Pinasabi ko kay Phoebe. Siguro on the way na sila. Checkin ko na lang po. Sige, thank you. Sige. Mabait din palang ama yan si Carlito, ano? Well, at least binigyan siya ng pagkakataon ni Rosa Camila na ipakita yun. O, Rosa Camila, bakit nandito ka pa? It's past midnight. Dad, nire-revise ko lang po kasi itong speech na para bukas. I can do that tomorrow myself. Sige, pumunta ka na sa ospital. Bantayan mo anak mo. Kailangan ka niya. Sabihan mo nga pala mami mo. Bukas, dadalawin ko si Charlie. Sana nandun siya. Yeah, you're working too hard. Thank you, Dad. Good night. O ano, tapos na trabaho mo? Pinayagan ako ni Daddy umalis para mabantayan ko yung si Charlie. Ito pa yung mga kailangan mong documents para doon sa profile ni Mommy at Daddy. Kailangan kong gumawa ng official website ni Daddy at bukas ang deadline yan. Remember, this is for Daddy. Okay dun sa salon. Promise, magaling yung gumagawa. Yeah. Maybe I should try that, no? Hi. Oh, hi. What's wrong? Hindi mo na tinawagan si Lola. I did. Lots of times. Kaya lang out of reach yung phone Ba't di niya. mo lang tinext? Ngayon, galit na galit siya. Nakaisa rin yung schedule niya for tomorrow, so hindi siya makarating agad. Teka, bakit kailangan umuwi agad dito ni Lola? Kita mo na? Kahit si Guada, hindi mo lang sinabihan eh. Nadisgrasya si Charlie. Tinahi yung ulo. Ano? Si Charlie? Kailan nangyari to? Bakit hindi ko malang alam to? Tanong mo dito. Talaga, Mami. Oh. Balik-daddy ka na naman eh. Ay, personal interest lang ng pamilya ang pinangangalagaan ko. Uy, alam mo bang na-aksidente yung apo ng daddy mo kay Rosa Camila? Aba, akala ko pagbibintangan si Ernestina dahil siyang humabol dun sa bata. Kailan naman kaya bibisitahin daddy ang apo niya? Ewan ko. Wala akong pakialam. Ay, nako. At wag na wag niya ako isasama doon. Sumama ka. Ayoko nga. Iinom na lang ako kaysa sumama doon. Makita ko pa ang Aliciang yon. Kaya nga sumama ka na. Here, you kiss your Lola. Give Lola a kiss. Lola. Oh, ang sarap. Ang sarap. Okay, Lester. Gusto mo sumama sa ospital? Masakit ko si Charlie. Yes, Daddy. Anong gagawin mo sa mga toys ko?
Hindi, kay Charlie to, remember? Pinabukas ko lang siya sa'yo. Alam mo kasi kung anong dapat ka dito. Bumili ka na lang ng mga bago pang toys. Kasi baka mamaya sabihin naman ng kabila, di ba, na puro pinaglumaan lang ni Lester ang binibigay mo sa pamangkin ko. Ang pangit ng pakinggan nun. Buti pa, sige, ganito na lang. Bibili na lang din ako ng mga toys pa. Para at least pagdating ni Lola Romina, meron na kayong mga gifts na ibibigay sa kanya. Sama ako, Guada, para makabili na rin ako. At saka, Carlito, pag dumalaw kayo, sama ako. Principle of the thing, Guada. Kay Charlie dapat eh. Mga diba? Mga toys ko na yan. Lester, bakit? Ano ba bigyan yung kapatid mo ng mga gifts? Eh, may sakit yung brother mo. Okay. Alright, ito tayo. Yan! Tara na! Saan ka pupunta? Kay Daddy. Nestor, may trabaho pa tayo dito. Pinapatawag ako ni Daddy eh. Kailangan niya daw ako. Talaga bang hindi ka titigil dyan sa pakikisawsaw mo sa pamilya ko? Sinda, 5 taon na tayong kasal. Kailan mo ba matututunan na gamitin yung salitang natin? Pag binabanggit mo yung pamilya mo, pamilya na ako. Ngayon, pag inuutusan ako ni Daddy, susunod ako. Mabuti pa nga siya eh. Kinikilala na ako. Ikaw, hindi pa. Hello? Rafael, nakaka-istorbo ba ako? Ano oras sa schedule ko pagdalaw kay Charlie, Rosa Camila? Dad, 4 to 5 po. Pero kung gusto niyo po, Dad, pwede nating i-stretch. Maaga pa pala. Sir, I could cancel your pictorial at 6 p.m. if you like, Senator. Your dinner with the Gabriela Silang will be moved to a much later time, so that's possible too. Okay, do both. Gusto ko magtagal ng kunting oras kay Charlie. Rosa Camila, may press ba doon? Dad, wala po. Personal visit po yun. Dad, nagpatawag po ako ng press para sa bisita niyo sa ospital. Magandang PR yun for you, the caring grandfather. Alright, but make sure nasa labas lang sila. Sasama rin ako sa'yo, Leandro. Maganda din para sa PR natin na we may not recognize the other women, but at least we care for all your grandchildren. Okay. Just be there at 3 sharp. Asturias, Elaine? Yes, sir. Excuse us. Rosa Camila, sino nagbabantay kay Charlie ngayon? Ang mami ko po. Aba, paalisin mo siya during that time kasi hindi siya dapat makita ng mga press doon. Pero... Official visit yon ang usapan. Kung mawawala ka